Nasabat sa raid sa Cebu City ang abot sa 350,000 pisong halaga ng pekeng pera. Ayon sa naarestong suspect na isang graphics artist, eksperimento lang niya noong una ang paggawa ng pekeng pera. Pero may nagtulak daw sa kanya na pagkakitaan nito. Makibalita tayo kay Randy Gorion ng GMA Cebu. Sinalakay ng National Bureau of Investigation Region 7 ang bahay na ito sa Barangay Kasambagan, Cebu City. Dinatna ng mga otoridad sa loob ng bahay ang nagkalat na 1,000 piso bills. Meron din mga US dollar bills na hindi pa nagugupit at iba pang foreign currencies. Nakuha rin sa bahay ang ilang computer set at printer na pinaniwala ang ginagamit sa paggawa ng pekeng pera. Meron ding mga pekeng transcript of records at pekeng papilis ng mga sasakyan. Ayon sa NBI, bago isinagawa ang raid, nakabili ang kanilang asset ng pekeng pera mula sa may-ari ng bahay na si Richard Oy. He can produce around 2 bundles or 200,000 a day, and he is selling that at 85 pesos for 1,000 fake bill and 80 pesos for 500. Naaresto sa bahay si Oy. Inamin niya na gumagawa siya ng pekeng pera. Tubangon na lang ninako tanan. Pinamanmanan ngayon ng NBI ang dalawa pang namimiki ng pera. This should be a simultaneous raid, kaya yan lang yung dalawa umalis, lumipat ng hideout. Nagbabala ang NBI sa publiko na mag-ingat sa mga pekeng pera, lalo na ngayong magpapasko at nalalapit na ang eleksyon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, matibay at medyo magaspang ang tunay na perang papel. Malinaw din dapat ang pagkakaimprenta ng mga larawan, pati na ang watermark at security thread. Randy Gorion, Nagbabalita, Pilipinas.